So, another loan up from Microdot Lending Corporation, which is si Cash Baka or Cash Baka. Hindi na kung ano yung pronunciation niya ha, pero dahil Pinoy tayo, Cash Baka. Baka na lang pero sandali. Kasi I thought it was Cash Cow. Kasi before, meron talagang Cash Cow, kaya baka ito yun, baka. Kaya Cash Baka na lang, para hindi tayo mahirapan, no? Well, itong loan up na ito is in and out sa Play Store din. Hindi na rin siya bago sa akin kasi last week pa talaga na-encounter ko na siya kasi lagi siyang nagte-text sa akin. Kahit wala po akong loan up nito, meron siyang notification from Cash Baka na meron nga siyang loan offers sa akin. So before, kapag tinignan ko naman sa Play Store, sa App Store, is wala naman siya. Well, in this video, magkakaroon po tayo ng bagong update dito sa Cash Baka loan up. Since bumalik na naman siya sa Play Store at nagkaroon po siya ng bagong update this year, 2025 lang. Mukhang promising siya ngayon na kasi based sa ads niya, nag-o-offer daw po siya ng up to 60,000 pesos. Wow. And kung i-base ko nga dito sa loan offer niya, medyo promising siya. Kasi yung loan interest niya rin is mababa din. And then, longer term payment. Ito na ba yung bagong update at pagbabago ni Cash Baka loan up? Well, for your awareness, of course, susubukan ko po ito. Well, itong Cash Baka loan up po is na-download po natin siya sa ating Google Play Store at saka sa ating V-App Store. So, hindi pa po siya available sa ating iOS or sa App Store po. Well, as usual, bago po natin sinusubukan yung mga bagong loan up or bagong update na loan up, no, binibisita muna natin yung kanilang SEC registration kung sila ba ay currently pa din na register or license to operate. So, ito nga po si Cash Baka loan up is under po siya kay Microdot Lending Corporation, which is, as I visited the SEC website, nakita ko po doon is still naka-register pa din po siya. But doesn't mean nga na kahit na sa SEC ngayon, hindi pa din okay, ang dami pa rin mga loan shark. Kaya nga po nire-review natin at nagkakaroon tayo ng update dito. Well, without further ado, just download the app para masubukan ko na agad-agad. Upon downloading, no, so we can borrow daw pala up to 20,000 pesos. So sabi niya sa ads niya, up to 60,000 daw yung ino-offer niya. Pero ngayon, siguro as first time natin mag-apply dito, 20,000 lang po yung pwede nilang i-offer sa atin. Once po na in-open po natin yung app, meron po ditong mga permission setting na usual po sa mga loan apps. Nagre-require po talaga sila nito, no. Kaya sinasabi ko sa inyo, wag niyo munang i-download ha, kung wala pa kayong loan app na ganito. Tingnan niyo muna yung loan application process ko, tingnan niyo muna yung approval amount ko, tingnan niyo muna yung interest rate nito bago niyo siya i-try kung bet niyo. Kasi like this nga, no, nanghihingi sila ng permission sa cellphone settings po natin. Kaya beware po tayo. So to proceed, no, I need to click agree this one. And then I need to provide my mobile phone number here. And then i-enter ko din po yung aking verification code na isasend po nila sa aking phone number. Which is si Cash Baka din yung nagpapadala sa akin ng OTP. Well, after that, I need to fill up the basic information that they need. So, nagre-require po sila dito ng ating email address at Facebook. So, dito po hindi malinaw kung Facebook link, Facebook account, or name ba. So, it's up to us kung anong gusto nating i-fill up dito. And kung ayaw naman nating fill upan, lagyan lang natin ng NA or none. So, pwede na yun. Basta ma-fill upan lang. And then, after that, fill upan din natin yung marital status, education natin, then yung industry, and then yung payday. And then, dito sa baba, nagre-require po sila ng 4 contact references. So, ito po ay magdidirect sa ating phone book list, kaya we must be always ready sa ating mga phone book list or sa ating contact information. And then right after that is the identity information na. So dito po nagre-require sila ng ating ID details at facial verification. So ito nga po pala yung IDs po na nire-require po nila. So kahit isa lang po dito, pipili lang po tayo dyan. Pipicture lang po natin yan and then mag-auto-fill up po yung ating ID number tsaka ating name. And then meron lang tayong mga konting details po na fill upan dito. And then right after po nyan is the self-verification na. So magsiselfie lang po tayo dyan. Then after complying that is the withdrawal method na po tayo. So pipili po tayo dito. Given na si GCash, GrabPay, at saka si Maya. So kung ayaw naman natin is the bank accounts naman. Pero I suggest sa mga loan up na ganito, wag na kayo magbigay ng mga bank accounts yun. So dito lang tayo sa e-wallet. So for me, I choose GCash account and then in-enter ko lang po yung aking account number dito and then nag-continue lang po ako. Then right after that, meron na po silang credit evaluation or credit calculation. So antayin lang po natin, saglit lang po ito and agad-agad po. Meron po akong offer po na 2
2,000 pesos. Nakalagay dito, withdraw immediately. So, beware ha. Once po, na kinlik po natin tong withdraw immediately button na ito, agad-agad yan, day. Papasok agad yan sa ating account since nagbigay na tayo ng ating withdrawal info. Kaya, beware. Huwag muna tayong mag-loan agad-agad dito kasi makikita naman po natin yung details of fees natin dito or yung loan summary niya para makita natin magkano na lang ba yung marireceive natin. Magkano ba yung interest nila sa atin? Gaano ba kahaba yung loan terms nila na binigay sa atin? Well, nakalagay dito si Quick Loan Up. Alam ko loan up itong si Quick Loan na nandito na forward siya dito sa atin or iisa lang sila ni Cash Baka. So anyway, sa 2,000 pesos daw, nakalagay po dito na meron na po silang interest rate na 2.4%. Ang baba. So, gaano ba katotoo ito? So dito po, under po ni Quick Loan, so meron na dyan nakalagay na details. So yan po yung i-click natin. Makikita po natin dito yung loan summary po natin. So ito na nga. Ito na yung pinaka-exciting part dito. Ngayon, ang loan term na lang daw po natin, 7 days to pay lang siya. Again, 7 days to pay na naman. Meron po siyang service fee po na 860 pesos and then meron siyang interest rate po na 48 pesos. So, kaya pala 2.4% interest lang po yun. 2.4% interest sa 2,000 pesos is equals to 48 pesos. Kaya nakalagay dito yung interest na is 48 pesos. Pero si interest rate po kasi is different sa service fee na hinihingi po nila, which is napakalaki ng service fee. Lumalabas po na 45% of the whole loan amount po, yun po yung effective interest rate po nila sa atin within 7 days. Kasi I think talaga kapag may service fee, hindi po natin buo matatanggap itong loan amount na ito. Though hindi niya sinabi kung magkano lang yung ma-receive natin, pero clearly, usually sa mga ganito is binabawas na po nila ito. Kaya wag na po tayo mag-expect na buo po nating matatanggap po itong loan amount na ito kasi usually hindi po talaga siya nagkakatotoo. Well, yung repayment plan niya po dito sa first 7 days, within 7 days, kailangan ko daw po ibalik yung 1,980.48. Tapos yung 20 pesos, ibabalik ko daw po sa August 23 pa, 2025. So, di ba nakakaloka yung ganito. Anyways, I'm not interested sa loan offer po nila nito kasi alam ko na to eh. Marami na akong experience sa ganito and hindi nga siya buong matatanggap and within 7 days lang and I don't know kung paano pa sila maningin. Kasi dalang-dalang na rin ako sa harassment. Sa mga pa 7 days loan up na ito. Well, dahil ko naman po siyang i-grab, glad din na lang meron silang option to delete our account. By the way, since itong loan up na ito ay may 50,000 downloads na. Sino sa inyo nakapag-try dito kay Cash Baka loan up? Comment down below naman, kumusta yung experience regarding this loan up? Okay ba siya in the long run? Kumusta yung customer service niya? Well, kung gusto pa rin mag-try dito, pag-isipan nyo ng mabuti at paulit-ulit ha. Kasi baka problema lang tayo in the long run na imbis makatulong tong loan up na ito, is baka malubog lang tayo sa utak. Kaya pag-isipan nyo po mabuti bago nyo po i-try tong loan up na ito. Well, patuloy naman po ako nag-update sa inyo regarding sa mga new loan apps na umuusbong ngayon sa mga existing din na mga loan app na patuloy na nagkakaroon ng bagong update sa mga loan app na in and out sa Play Store at saka sa App Store. Ina-update ko po yan at sinusubukan ko po yan. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po, I hope may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!